Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Tila napuno na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador matapos na sabihin sabihan ang mga mambabatas sa magbalik na sa trabaho kasunod ng pagkakaantala ng mga sesyon dahil sa no-show ng majority bloc. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian. Naomi, ang sabi ng Pangulo, get back to work. Hindi na nakapagtimpi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador para magbalik trabaho at ipagpatuloy ang mga sesyon sa Senado upang hindi maantala ang pagpasa ng mga panukalang makikinabang sa mga makikinabang ang mga mamamayan. Ayon pa sa Pangulo, mahalagang magpatuloy ang mga gawain ng legislatura dahil nakasalalay rito ang pag-uusad ng mga hakbangin at programang makatutulong sa mga Pilipino. Kinestyon din niya ang pagkansela ng sesyon sa loob ng dalawang magkasunod na araw kaugnay ng mga naging pangyayari sa mataas na kapulungan. Aniya, hindi sapat na dahilan ang mga naganap upang itigil ang sesyon ng Senado at maantala ang mga gawaing legislatibo. Sinabi rin ng Pangulo na nasa estado ng kaguluhan ang Senado matapos ang mga kontrobersiya at pangyayaring nakakaapekto sa operasyon nito sa mga nakaraang araw. Ayon pa sa Presidente, ang pangyayaring nasaksihan ng publiko ay nagdudulot ng pagkakagulo sa Senado kasama ang mga pamunuan nito na nakakaapekto sa kakayahan ng mga kapulungan na gampanan ang tungkulin nito. Hindi aniya maisusulong ng maayos ang pamamahala kung hindi makakapagtrabaho ang mga mambabatas at mananatili lamang sa walang sesyon. Umaasa pa rin ang Pangulo na magbabalik ang mga mambabatas at muling magtrabaho. Yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Patay ang isang senior citizen na bumili lang ng bigas ng magulungan ng delivery truck sa Davao City. Alamin natin sa report ni Noreen Igonia. Noreen? Yes, Naomi, pauwi na sana galing sa pamimili ng bigas sa NSA ang isang lalaki nang bigla na lang nagulungan ng truck sa Leon Garcia Street, Agdao, Davao City. Alas 9:45 ng umaga nitong Martes, Hunyo 2. Kinilala ay 66 anyos na biktima na si Ruela Roca Corba na residente sa naturang lugar. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, sakay sa kanyang biktima na may kargang bigas, binabaybay ang naturang daan pauwi sa kanilang tahanan ng makasabayan nito ang isang delivery truck. Ngunit nang makarating sa pakurbadang bahagi ng daan, bigla na lang nasagi ng truck ang biktima dahilan ng kanyang pagkahulog sa bisikleta. Ang masaklap, nagulungan pa ito ng truck kaya nagtamo ito ng maraming sugat sa katawan dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Matapos ang insidente, agad na iniwan ng driver ang truck at tumakas sa di pa matukoy na direksyon. Sa ngayon ay kinumpirma ng pamilya ng biktima na hindi na sila magsasampa ng kaso laban sa driver at nais na lamang nilang tulungan sila sa pagpapalibing sa biktima. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Sinimulan na ng Social Security System ang kanilang early rollout ng pension hike. Ito'y sa likod na rin ng tumataas o mataas na inflation o tumataas sa presyo ng bilihin at serbisyo. Ito ang second tranche pension reform program na dapat sana ay sa Setyembre pa ibibigay. Inaasahang magbebenepisyo dito ang nasa 4.1 million na SSS pensioners na unang sinabi ni Finance Secretary and Social Security Commission Chair Frederick Go, kasama si SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro na ilalabas nila ang nasa 6 na bilyong piso na additional pension benefits mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon para makatulong laban sa tumataas sa presyo dahil sa inflation. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.